Sara D. Duterte, Barangay. Baba ng tiwalam, baba ng tiwalam. 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 Muslim po, dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Sir, talikod ko. Magmukhang kami si Madam. Okay, picture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang ating mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat ko sa ating mga kababayan dito po sa Buskalan sa inyong pagtanggap sa amin dito. Pasensya na hindi kami nagpasabi na darating kami pero ayaw namin na makaabala sa inyo at nagpapasalamat pa rin kami sa programa na inihanda ninyo para mag-welcome sa amin dito. Kasama ko po ang mga empleyado ng Office of the Vice President. Ang susunod ko po ay pagpapasalamat pa rin galing po sa akin. Nagpapasalamat po ako sa kampanya ninyo, sa tulong ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin noong halalan ng taong 2022. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pangatlong pagpapasalamat ko ay personal pa rin sa akin. Nagpapasalamat ako sa inyong suporta sa aking opisina, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat po. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, na kahit galing po kaming Mindanao, ay sinuportahan ninyo kami dito sa Northern Luzon, lalong-lalo na sa 6 na taon na administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Malaki ang utang na loob ng aming pamilya sa inyo, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Kaya po, taus-puso po at hindi po maubos ang pagpapasalamat ng pamilya namin sa inyong lahat. Noong nakaraang linggo ay nabigyan po kami ng pagkakataon dahil kami ay nakatanggap ng imbitasyon na bumisita sa mga malalayong lugar doon sa Bicol Region o Region 5. Ngayon namang linggo na ito ay nagpapasalamat kami sa Diyos dahil nabigyan kami ng pagkakataon na bumisita dito sa inyo sa Buskalan, Kalinga. Mahaba po yung biyahe at malayo po yung biyahe namin. Kahapon po, galing kami sa San Juan, Mandaluyong, tapos ang biyahe kami papunta sa Isabela,
tumigil kami sa Santiago City. Tumigil kami sa Santiago City, Isabela, at binisita namin yung mga kaibigan namin doon na sa Isabela na tumutulong at kaibigan ng pamilya namin at kaibigan ng opisina ng Vice President. Pitong oras po yung biyahe namin mula Mandaluyong papuntang Santiago City. Doon na po kami natulog at kaninang umaga, maaga kami umalis sa Santiago City, Isabela, papunta dito sa inyo sa Buscalan. Dumating po kami, umalis kami sa Santiago City ng alas 5 ng umaga, dumating kami dito sa inyo alas 12 ng tanghali, 12 noon. At sobrang masaya ako dahil napakabait at tinanggap kami ng mga tiga-Buscalan. Masaya ako dahil nakita ko yung resiliency ng inyong lugar dito sa Buscalan. At nakikita ko yung pagkakaisa at pagtutulungan ninyo para sa inyong komunidad, lalo-lalo na sa mga bisita na gustong makita ang inyong lugar at makilala si Apo Wangud. Noong bago kami umalis sa Manila, nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi ko sa kanya, pupunta kaming Kalinga. Tinanong niya ako, bakit ka pupunta doon? Sabi ko, mag-ano lang ako i-introduce ko lang yung sarili ko kaya Apo Wangud at sa komunidad doon. At sinabi ng nanay ko, sabi niya, kilala ko si Apo Wangud, wag mo nang dagdagan ang mga tato mo. Yan ang sinabi ng nanay ko. So, ilang beses na sinabi, noong nagpaalam ako, noong ilang mga araw, nangamusta siya sa akin, inulit na naman niya, sabi niya, huwag ka na magpatato. Kaninang umaga, sabi ko nandito na kami sa Kalinga. Ang sagot lang niya sa akin, huwag ka magpatato. Pero kanina, hindi ako nakapila para magpatato. Sinusuportahan ko lang yung mga kasamahan namin na gustong magpatato. Dahil nga, ayaw ko na hindi sundin ang sinasabi o utos ng nanay ko. Pero noon, nakatatlong beses na si Apo Wangud na halika, kailangan mo magpatato. Sabi ko sa kanya noong una, sabi ko, pasensya na. Sabi ng mama ko, huwag na daw dagdagan yung mga tato ko. Tapos, ulit naman siya, halika. Sabi ko, magpaalam muna ako sa nanay ko. Nung pangatlo, sabi niya, itago lang natin para hindi makita ng nanay mo. Sa pang-apat, hindi na ako nakahindi dahil ang isang senior citizen na mismo ang apat na beses na nagsabi na tatuan kita. Kaya masaya din ako dahil meron din ako tulad ninyong lahat na tato ni Apo Wangud. Maraming salamat po, Apo. At ang huling mensahe ko para sa inyong lahat ay mensahe ng edukasyon. Lahat po ng mga tiga dito sa Buscalan, gusto kong maintindihan ninyo na napakahalaga ng edukasyon sa buhay ng mga anak ninyo. Kami po doon sa Davao City. Bago po ako bumaba as mayor, natapos namin ang City College of Davao.
70% or 80% ng aming mga estudyante sa City College of Davao ay miyembro ng iba't ibang indigenous tribes ng Davao City. Kaya masaya kami dahil nabibigyan ng opportunity yung mga IPs na makapagtapos ng college sa loob ng City College of Davao City na pagmamayari ng local government unit ng Davao City. Sinigurado ko na bago ako bumaba doon sa pagka-mayor ng Davao City ay natapos namin ang college, ang paaralan, para masiguro yung kinabukasan ng aming mga Davaoeños na miyembro ng IP. Yan din ang gusto ko maintindihan ng mga magulang dito sa inyong komunidad na napakahalaga ang edukasyon sa buhay ng inyong mga anak. Dahil ito ang magpapabago ng buhay nila. Meron po ako example na pinasimple ko ang explanation o halimbawa para maintindihan ng mga bata kung bakit mahalaga ang edukasyon sa buhay nila. Kunwari ay, itong programa natin ngayong hapon na ito ay graduation natin lahat. Ito po ang ating mga honors, valedictorian, salutatorian, ang ating third honors. Lahat po tayo gagraduate ng nursing. Graduate tayo lahat ng nursing. Nakapagtapos tayo ng nursing. Meron tayong isang classmate na galing sa may kaya na pamilya. Yung kanilang pamilya, may hardware, may pharmacy, may grocery, may piggery, walang problema ang pera. Pasok lang ng pasok sa negosyo ang pera. Ang anak nila, walang problema. Bayad ang tuition, may kinakain araw-araw, meron siyang mga gamit sa paaralan na kailangan niya. Meron tayong isang classmate galing sa pamilya na naghihirap. Ang kanyang tuition, inuutang ng mga magulang niya para mabayaran. Ang kanyang pagkain, minsan meron, minsan walang kain, pumapasok sa paaralan. Walang gamit, walang libro, nanghihiram lang sa mga classmates ng gamit sa paaralan at mga libro. Pero, sa araw na ito, ng graduation natin ng nursing, walang mayaman, walang mahirap. Bakit? Dahil pareho tayong lahat dito nakapagtapos ng nursing. Ibig sabihin, kung yung nakapagtapos na galing sa mahirap na pamilya, ay pareho na ang oportunidad niya na makapagtrabaho bilang nurse sa isang graduate na galing sa mahirap na pamilya. Pareho na silang pwede mag-apply sa hospital, pareho na silang pwede maging nurse. Wala nang mayaman, wala nang mahirap. Pareho na sila. Kaya napakahalaga na maintindihan yun ng ating mga anak. Yan ang magpapabago sa buhay. Ulitin ko, masaya ako na nakasama ko kayo ngayong gabi dito sa Buskalan at nagpapasalamat ako sa pagtanggap ninyo dito sa amin. Magandang gabi, maraming salamat sa inyong lahat. Duterte apelyido, pangalan Inday Sara. Minamahal, tinatangkilik siya ng Pilipinong masa. Mismong ako ang patunay at aking nasaksihan ng
siya'y aking makasama sa buong kapuluan. Mas mahalaga sa kanyang sarili, pagmamahal sa kanyang kapwa. Puso niya sumeserbisyo sa kapos at mga dukha ang buong Pilipinas siya'y aking ipapakilala. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Duterte apelyido, pangalan Inday Sara. Minamahal, tinatangkilik siya ng Pilipinong masa. Mismong ako ang patunay at aking nasaksihan nang siya'y aking makasama sa buong kapuluan. Mas mahalaga